naaalala si Moises. Nung siya po ay umakyat sa bundok ng Sinai upang tanggapin niya ang 10 utos ng Diyos at makita niya ang kalwalhatian ng Diyos. Nung bumababa nga si Moises mula sa bundok, nagliliwanag pa yung kanyang mukha dahil nakipagkatagpo siya sa isang Diyos na maluwalhati. Pero pagbaba niya sa bundok ng Sinai, isang malungkot na eksena ang kanyang nakita. Ano ang ginagawa ng mga Israelita? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. They worship a golden calf. Yun po ang nakita niya. Si Elias, Elijah, isa rin isang nagpakita sa Panginoon sa Kristo, ganyan din ang karanasan. Nung siya ay nasa bundok ng Carmel, ay nakipagtunggali siya sa mga propeta ni Baal. 450 prophets of Baal. At siya ay nagtagumpay. Napatunayan niya na ang totoong Diyos ay si Yahweh lamang at hindi si Baal. No? At siya po ay bumaba sa bundok. Pagkatapos ay nakarating sa kanyang balita na pinagtatangkaan ng kanyang buhay ng isang babae na ang pangalan ay si Jezebel. Siya ay tumakbo at lumayo patungo sa bundok ng Horeb. Alam niyo ba, sabi ng iba, yung tinakbo daw ni Elias, mula raw rito sa San Pedro hanggang Baguio, ang layo. No? Ganun katindi. Sa takot niya kay Jezebel. Ganyan po ang buhay natin dito sa mundo. Dito makikita natin si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad ay nakakita ng isang kaluwalhating bagay. Ang Panginoon Kristo, nagbago ang kanyang anyo, naging maputi ang kanyang damit, nakipag-usap siya sa 2 lingkod ng Diyos sa lumang tipan, pagbaba ng bundok ay isang malungkot na kwento. Ang mga alagad, hindi nila mapalayas ang masamang espiritu na nagpapahirap dito sa isang batang ito. At kinukutya siya marahil ng mga iskriba dahil dito. At sa lahat ng ito, mga kapatid, masasabi natin, kailangan natin si Jesus. Di ba? Kailangan natin tumingin lagi kay Jesus sa anumang sirkumstansya ng buhay. Maraming ligalig na darating sa atin, maraming pagsubok, maaaring may mga challenges na iba't ibang lamang ang anyo. Sa lahat ng ito, ang mensahe na gustong sabihin sa atin ay kailangan natin si Jesus. Kailangan natin tumingin si Jesus sa Kanya na may pananampalataya. Sapagkat siya rin mismo nagsabi din sa mga talata binasa sa atin ni Robert. Sa Kanya na mga nanampalataya, lahat ng bagay ay posible. Everything is possible for Him who believes. And I believe that is the overarching message na pwede natin makita dito. The overarching message from this passage is this: faith in Christ is the only way we face trouble in life. Ang pananampalataya kay Kristo ang tanging daan upang maharap natin ang iba't ibang hamon ng buhay. So, tingnan natin ang mensahe yan sa 4 na bahagi na makikita rin natin dito sa ating pong binasa. Unang-una, tingnan natin, the disciples' failure noted. Pangalawa, the dire condition highlighted. Pangatlo, the deliverance by Jesus performed. And number 4, the direction about faith after. First, the disciples' failure noted. Pagbaba ni Jesus sa bundok, kasama ng 3 alagad. No? Ano ang nakita ni Jesus? Si Jesus, ang siyam niyang mga alagad, ay nakikipagtalo sa mga eskriba, mga teachers of the law. At marahil, ang pinagtatalunan nila ay yung pong kawalan ng kakayanan o kabiguan ng siyam na mga alagad na palayasin ang masamang espiritu sa batang lalaking ito na inaalihan at nagpapahirap sa kanya. At dito, si Marcos, no, ay kanyang malinaw na ipinakita na nagkaroon ng frustration ng Panginoon sa Kristo. Nalungkot ang Panginoon doon sa kanyang nakita. Sinabi pa nga niya dito sa verse 19. Di ba? Sabi niya, kayong lahi ng walang pananampalataya, hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? So kitang-kita natin ang frustration ng Panginoong Kristo rito nung makita niya na yung mga alagad ay maaaring kinukutya ng mga eskriba dahil sa kanilang kabiguang mapagaling ang bata. Na bakit nga ba itong mga alagad na ito ay hindi nila napagaling yung bata?
Bakit hindi nila napalayas yung masamang espiritu na nananahan sa batang ito at nagpapahirap sa kanya, kaya yung batang ito ay nagkukumbulsyon, nanginginig, bumubula ang bibig. Pagkatapos, hindi makapagsalita at makarinig. Ano ang dahilan? Ang sagot ay nasa verses 28 to 29. Ang sabi rito sa verses 28 to 29 ay ganito, nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Ito ang sagot ni Jesus. Sinabi niya, ang gayong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. So, ang punto, nagkulang ang mga alagad sa panalangin. Iyon ang ibig sabihin niyan. Maaaring noong iniharap sa kanila, itong batang ito na may inaalihan ng masamang espiritu, ay umasa sila sa kanilang sariling kakayanan. They rely on their own strength. O maaari rin naman, they rely on their past achievements. Siguro sinabi nila sa kanila sarili, ginawa na natin ito dati, magagawa natin ito ulit. Di ba naalala nyo nung minsan ay sinugo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga alagad, yung 12 niya, pinapunta sa bawat bayan ng Galilea para mangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos nung sila'y bumalik, nag-report sila, sabi nila, ang mga demonyo sumusuko sa amin. Ang ibig sabihin, nasaksihan nila kung paano ang mga demonyo dahil sa otoridad na binigay sa kanila ng Panginoon sa Kristo ay sumuko, lumayas at natakot sa kanila. At maaari na sa isip niya, nagawa na natin dati ito noon. Bakit hindi natin magagawa ngayon? They rely on their past achievements. Pero nakalimutan nila muna. Nakalimutan nilang ipagkatiwala kay Kristo ang lahat. Mga kapatid, napakahalaga ng panalangin. No? Sapagkat ang panalangin ay paglalaga ng iyong sarili na walang magagawa sa Kanya na may magagawa. Ito'y pagtanggi na magtiwala sa sarili mo at paglalagak ng sarili mo sa Kanya. Kay Jesus na siyang bato ng ating kaligtasan. Prayer is confessing my impotence and God's omnipotence. Yan po ang panalangin. Prayer actually is an act of faith. Ang panalangin ay pagpapakita ng iyong pananampalataya. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, nananalangin ka ba? Do you pray? Nagtitiwala ka ba na ang Diyos ay pwedeng magpakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya? Ang isang bagay na pinasasalamatan ko, mga kapatid, sa ating church na ito, ay yung pong maraming umatin sa prayer meeting every Wednesday. I'm so thankful to God. Every Wednesday, may prayer meeting dito. Daming umatin. Daming mga kabataan na umatin sa ating prayer meeting. Ibig lang sabihin, ang bawat isa ay kumikilala ng ating kawalang magagawa, ng ating kahinaan, at kumikilala na ang Diyos lang ang may kapangyarihan na kumilos at magbigay ng lakas sa atin. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng pagpapala at ang kanyang pagpapala lamang ang ating kailangan upang tayo ay mabuhay at makapamuhay na may sigla bilang isang pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ay madalas na ipapakita sa kawalan din ng pananalapi. The lack of faith is being shown by the lack of prayer. So yan pa una. Pangalawa, the dire condition highlighted. The dire condition highlighted. Na maliwanag dito na hindi itinuring ni Jesus yung batang ito na ang kanyang sakit ay simpleng sakit o ordinaryong sakit lamang na epilepsy. Hindi ko sinasabi na yung epilepsy ay isang simpleng karamdaman. At siguro alam niyo, meron akong kapatid na namatay maraming taon na nakaraan na ang sakit niya ay epilepsy. Sa maraming taon, nasaksihan namin ang paghihirap niya kapag siya'y sinusumpong, pagka nanginginig, bumubula ang kanyang bibig at marami pang bagay na nangyari. At dahil dito naapektuhan ang kanyang pag-iisip, naapektuhan ang kanyang pagkatao hanggang sa siya ay mamatay. Hindi madaling sakit yan. Pero hindi itinuring ni Jesus sa isang simpleng sakit na epilepsy ito. Si Jesus mismo ay naniwala doon sa sinabi ng Ama na kaya nangyari ito sa kanyang anak sapagkat siya pinahihirapan ng demonyo.
Merong isang demonyo na nagpapahirap sa kanya, kaya siya nanginginig, kaya siya bumubula ang kanyang bibig, at kaya siya hindi makarinig at hindi makapagsalita. May pagkakataon pa nga, nung tinanong ni Jesus, kailan pa nangyari ang bagay na ito? Sabi niya, mula pa ng kanyang pagkabata, ganito na siya. At madalas, dinadala siya ng demonyo sa tubig para ilunod, o kaya sa apoy para sunugin. Yan ang sabi rito. Nakakawawa naman ang kalalagayan ng batang ito. And I believe, nung marinig ito ni Jesus, such condition must have moved the heart of Jesus. Napakilos ang damdamin ni Jesus. Ito po ay isang paalala sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, na si Satanas ay hindi natin kakampi. Hindi natin siya kaibigan. He is a cruel taskmaster. He is always seeking to destroy us. Sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pedro, siya ay tulad sa isang leon na umuungol, naghahanap ng masisila. Kaya iisipin nyo, kapag kayo ay gumagawa ng kasalanan, kaninong interes ang inyong isinusulong? No? Kapag kayo ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos, it's either we give to the allurement of Satan, or we are consciously or unconsciously supporting the interest of Satan. Kapag kayo ay, mga kabataan dito, ay tinutukso ng inyong mga kaibigan na gumawa ng mga bagay na hindi tama, tulad ng pagtikim ng mga ipinagbabawal na gamot, paglalasing, pag-involve sa mga immoralidad, pagnanakaw ng hindi sa iyo, pagkuha ng mga bagay na hindi sa iyo. O kung ikaw ay patuloy na nagre-rebelde sa iyong magulang, patuloy na hindi sumusuhay sa gusto ng iyong magulang, o nagsisinungaling, o kung ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pagpapabaya sa iyong tungkuling Kristiyano, tulad ng pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, o yung unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Dalawang bagay lang yan, mga kapatid. Maaaring natutukso ka sa paghihikayat ni Satanas, o kaya naman unconsciously sumusuporta ka sa interes. O maaaring iniisip mo, hindi, this is just for fun. Ginagawa ko lang ito para sa kasiyahan at para sa sarili kong benepisyo. This is for my own benefit. No, but in reality, you are sowing heavy load to your own conscience. Ikaw ay nagtatanim ng mabibigat na bagay sa iyong budhi na magpapahirap sa iyo sa huling bahagi ng iyong buhay. O maaaring akala mo lang masaya ka. Pero ang katotohanan, itinutulak ka ng mga bagay na ito palayo ng palayo tungo sa iyong sariling kapahamakan. Satan is not our friend. He is a cruel enemy. Pangatlo, the deliverance by Jesus performed. Now, sa pagkakataong ito, makita natin, bigo ang mga alagad na matulungan ang batang lalaking ito, nalungkot ang kanyang ama, at narito pumasok ang Panginoong Kristo sa eksena. Anong ginawa niya? Kanyang sinagip, kanyang dineliver ang batang ito sa isang kahabag-habag na kondisyon. Tatlong bagay ang ating mapapansin at mabilis natin makikita ito sa mga talata. Unang-una, makikita natin dito yung recognition, verse 20. Nakilala ng demonyo kung sino si Jesus. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng Espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Ibig sabihin, nakilala ng demonyo kung sino yung kaharap niya. Pangalawa, makikita natin dito yung rebuke, verse 25. At nang makita ni Jesus na dumarating na ang nasama-sama, tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na pipi at binging espiritu, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya. Kanyang sinaway at pinalaya sa masamang espiritu. Ikatlo, makikita natin dito yung resurrection. Nasaan ang resurrection dyan? Verse 26 and 27. Pagkatapos magsisisigaw, at lubhang pangisahin ang bata,
lumabas ito at ang batay naging anyong patay. Kaya marami ang nagsabi, siya'y patay na. Verse 27, ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Alam niyo, napaka-violent nung departure ng masamang espiritu, no? Masyadong violente. Bakit? Kasi siguro naiisip ng masamang espiritu, kaharap niya si Jesus. Ilang sandali na lang, wala na siyang kontrol sa katawan ng batang ito. Kaya anong ginawa niya? Pinahirapan niya yung bata. No? Pinahirapan niya. At sa aking palagay, he really wanted to kill this boy. Sapagkat desperado siya doon sa few minutes na lang, mawawala na siya ng kontrol sa katawan ng batang ito. At sabi rito nung makalayas na yung masamang espiritu, siya animoy patay. Animoy patay. At hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y tumayo. Alam nyo, sa Ingles at sa Tagalog, hindi nyo kagad makikita ito. Pero pag tinignan nyo sa original na gamit ng salita sa Griego, yung pong ginamit na salitang he stood, no? Sa Ingles, he stood. Dito, sabi dito, ibinangon. Alam niyo po yung salitang yan, sa wikang Griego ay isang salita na ang ibig sabihin ay resurrection. Yan din yung term na ginamit nung si Jesus Christ ay nag-resurrect mula sa mga patay after 3 days na siya ay namatay. So the point is, the boy had truly been given life. Binigyan niya talaga ng buhay. Ito po ay isang natatanging pagpapakita na ang Panginoong Kristo sa pagkatapos ng ilang saglit, siya'y mamamatay ng 3 araw, pero siya'y muling mabubuhay. Siya'y magtatagumpay sa kamatayan. Pero hindi lang yun. Ito rin ay pagpapakita kung ano yung gagawin ni Kristo sa mga tao mananampalataya sa Kanya. Bibigyan niya sila ng buhay. Bibigyan niya sila ng totoong buhay. He will give life to them. To those who were dead in trespasses and sin. That's what Jesus Christ is doing. Now, punta tayo sa ika-4 at ika-5. The direction about faith uttered. The direction about faith uttered. Now, ito pong kwento nito ay nag-iwan sa atin ng mahalagang leksyon patungkol sa pananampalataya. Ako ng bagay, tingnan natin dito yung the necessity of faith. Now, it is worth noting na yung father, yung pong tatay ng batang ito, ay lumapit kay Jesus. Sinabi niya sa verse 22. Pansinin niyo yung salita, mga kapatid. Verse 22b. Sabi nito, madalas na siya inihagis dito sa apoy at tubig upang siya buksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, yung ginamit sa Tagalog, kung mayroon kang bagay na magagawa, sa English ay, if you can do anything. Now, alam niyo po, yung salitang yan, ay hindi po hindi po yung question kung willing ba si Jesus gumawa ng himala o magpagaling. This is not a question of willingness on the part of Jesus. This is not a question of willingness, but a question of ability. Ability on the part of Jesus. Parang sinasabi niya, kaya niyo ba? Kaya niyo bang pagalingin siya? Maaaring kumbinsido siya na si Jesus ay may kalooban o mas may gusto niya na tulungan ng batang ito. Pero ang tanong, kaya niya ba? Kaya ba ni Jesus? Verse 23, ito ang sagot. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na mananampalataya. Sabi niya, all things are possible for him who believes. Ang sinasabi nito ni Jesus ay, hindi ang tanong kung kaya ko ba. Ang tanong ay, nananampalataya ka ba? Now, gusto ko pong ipaliwanag ng gusto ang ibig sabihin nito. Kasi marami pong gumagamit ng salitang ito at kanilang ina-apply ito sa maling paraan. Sinasabi nila, no? At madalas naririnig ko yan, sa mga pangangaral dyan sa TV, mga mangangaral, mga tele-evangelists, na kapag may pananampalataya ka, mangyayari yan. Halimbawa, kung talaga may pananampalataya ka na, yayaman ka.
Kung may pananampalataya ka na, gagaling ka kahit sa mabigat mong karamdaman, gagaling ka. Kasi sabi dito, all things are possible for him who believes. Parang sinasabi po ng mga taong ito na nagpapaliwanag na yung milagro ng Panginoong Kristo ay nakadepende sa pananampalataya ng isang tao. Hindi po yan totoo. Alam niyo ba na si Jesus kaya nang gumawa ng himala kahit wala kang pananampalataya? At maraming pagkakataon, pinatunayan niya ni Jesus. Maging yung mga alaga, hindi nga nabigla nga sila sa ginagawa ni Jesus. Halimbawa, nung ang Panginoong Kristo ay nakatulog. Naalala niyo, nakatulog siya sa bangka nang sila'y lumalayag sa dagat ng Galilea. Biglang bumagyo, tumayo si Jesus at sinaway ang bagyo, pinatigil ang unos at ang hangin. Nagulat yung mga alaga. Sino ito? Nakita niyo? Naalala niyo na ang Panginoong Kristo ay nagpakain ng 4,000 at 5,000 na mga lalaki lang ang tinala. Ginamitan ba ng pananampalataya ng mga tao? Ginamitan ba ng pananampalataya ng mga alagad? Hindi. Kasi ang Panginoong Diyos ay gumagawa ng kanyang makapangyarihang gawa, hindi nakabatay sa pananampalataya ng mga tao, kundi nakabatay sa kanyang kalooban. Nakabatay sa kanyang sovereign will, sa kanyang soberano kalooban. The Lord is exercising His power based on His sovereign will. Kasi kung totoo po yan, kung halimbawa ba, pwede ko sabihin, tatay ko na namatay lang noong nakaraang December. Kung ako ba'y nananampalataya na mabubuhay siya ngayon at pakakasama natin siya rito, mangyayari ba yun? Kung ako ba'y may malakas na pananampalataya na yung mga buhok ko na naubos na, ay muling bumalik ngayon, mangyayari ba yun? Hindi. Tama sabi ni Joel. Bakit? Hindi po nagpapasya o gumagawa ang Diyos ng isang dakilang bagay batay sa iyong pananampalataya. Kundi siya gumagawa ng dakilang bagay batay sa kanyang kalooban. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Nung binasa natin ito. Isa pang halimbawa, bago ka maliwanag yun. Naalala niyo si Apostol Pablo. Di ba meron siyang tinig sa laman, sabi niya? Na nagpapahirap sa kanya. Ano ginawa niya? Nanalangin siya sa Diyos. 3 beses aalisin yun. Tinanggal ba? Hindi. Ngayon, tatanong, wala bang pananampalataya si Pablo? We cannot question the faith of Paul. Bakit hindi tinanggal ng Panginoon? Hindi kasi ang Panginoon, kung may nagpapas siya batay sa pananampalataya mo, kundi batay sa kanyang kalooban. Ngayon, anong ibig sabihin itong talata na binasa natin? Na lahat ay posible sa Kanya na nananampalataya. Ang sinasabi nito ng Panginoong Kristo sa atin ay lahat ay posible sa Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, nananampalataya. Ganun lang. Lahat kayang gawin ng Diyos. Nananampalataya ka ba na kayang gawin ng Diyos? Hindi sinasabi, lahat ang gusto mo gagawin ng Diyos. Lahat ng ipapagpipray mo gagawin ng Diyos. Hindi, lahat kayang gawin ng Diyos. All you need to do is to believe. Kasi ang gusto ng Panginoon ay tanggapin natin ang pagpapala. Mag-enjoy tayo sa paglakad natin kasama ang Diyos. Sumunod tayo sa utos niya sa konteksto ng personal na pagtitiwala natin sa Kanya. Ang isang tao, pwede siyang maging mabait, matulungin, at pwede rin siyang maging ano ba? Pwede gawin ng tao. Matulungin, mabait, o pwede rin siyang maging isang masunuring tao sa batas. Kahit wala siyang pananampalataya. Alam niyo na, siguro yung iba naman sa inyo na nagpunta na sa ibang bansa, makikita niyo na may mga bansa, yung mga tao roon, napakadisiplinado nila. Masunurin sila sa batas. Pero hindi sila Kristiyano. Hindi sila naniniwala sa Panginoong Kristo. So one can be kind, generous, obedient to authority without exercising faith. Ang isang tao pwedeng tumanggap ng pagpapala, ng probisyon, ng proteksyon sa Diyos, kahit na wala siyang taglay na pananampalataya. Ang Diyos nagpapasikat ng araw sa mabubuti at sa masasama. Ang Diyos nagbibigay ng ulan sa mabubuti at sa masasama. Di ba? Pero, mga kapatid,
Yun lang pananampalataya kay Jesus ang magbibigay ng kahulugan at kabuluhan sa lahat ng mga bagay na tinatanggap mo. Ibig sabihin, kung ikaw may pananampalataya kay Jesus, doon mo na-appreciate yung mga tinatanggap mo. Doon mo lalong hinahangaan ng Diyos. Kaya pala meron ito, dahil sa Diyos. Ang pananampalataya ng kay Jesus ang makatutulong para mag-enjoy tayo at mag-endure tayo sa mga challenges ng buhay. Ang pananampalataya ng kay Jesus ang siyang paraan para personal nating maangkin ang pagpapala ng kaligtasan. Sapagkat ayon sa Biblia, Hebrews chapter 11 verse 1, kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. For without faith, it is impossible to please God. So ang tanong ko ngayon, very elementary question, but important question. Napaka-elementary nito, pero mahalaga ito. Meron ka bang pananampalataya kay Jesus? Do you have faith in Jesus? Now, punta tayo sa pangalawang bahagi. The nature of faith. Verse 24. Agad na sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay sinusukat hindi sa lakas, kundi sa pinagtutuunan. True faith is measured not on its intensity, but on its object. Nasaan ba nakatingin ang pananampalataya mo? Dapat ito'y nakatingin kay Jesus, sa kanyang persona at sa kanyang gawain. Dapat kay Jesus lang, at hindi Jesus at kay Maria. Jesus at kay sa mga sakramento. Jesus at sa mga santo. Dapat si Jesus lang at hindi Jesus at ang inyong mabubuting gawa. Upang masukat ang iyong pananampalataya ay totoo. Pangatlo at panghuli. The nurture of faith. Pansinin natin ulit yung verse 24. Sumigaw ang ama ng bata, nananampalataya ako. Sunod na salita. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. I believe helps my unbelief. Pinakikita ko rito na kahit tama po yung pananampalataya natin, kinakailangan natin palaguin. Kahit nakatuon yung pananampalataya natin kay Jesus, kinakailangan natin palakasin, pagtibayin. Yun po ang sinasabi rito. Kaya mapapansin natin, inamin ng ama ng batang lalaki na nananampalataya sa kay Jesus. Pero alam niya kung mahina ang kanyang pananampalataya. Kaya alam niya na kailangan din niya ng tulong kay Jesus para lumakas yung kanyang pananampalataya. Mga kapatid, yun ang buong kailangan natin. Moment by moment, day by day, we need the aid of the Lord so that we may overcome our unbelief. Yan ang kailangan natin. To nurture our faith. To strengthen our faith. Kasi, kung hindi natin palalaguin ang ating pananampalataya, at mahina ito lagi, mapupuno tayo ng duda, mawawala tayo ng sigla sa ating buhay Kristiyano. Ngayon, paano natin yan mapapalago? Mapapalago lang natin yan kung pinalalago rin natin yung kaalaman natin sa pinagtutuunan natin ng ating pananampalataya. Halimbawa, makinig kayo dito sa akin. Halimbawa po, sabihin ko sa inyo, halimbawa na pagkatapos ng service, huwag muna kayo umuwi. Sapagkat, magbibigay ako ng tagsasampung piso sa lahat ng marami ko. Sigurado ko, walang maniniwala sa akin. Siguro sasabihin ng iba, naman yung si Pastor pala, pero yan eh. Saan kukuha ng pera yan? Tumakaya ba yan sa loto? No, siguro ganun ang isipin na iba. Kaya naman na tayo.
Nagluloko lang yan, nagbibiro lang yan si pastor. Siguro yung iba mag-stay din. At siguro sasabihin ng iba, tingnan nga natin. Curious na ba? Hindi dahil sa naniniwala sila, tingnan nga natin. Kung meron ang maibibigay. Ha? Parang wala namang laman yung kanyang bulsa. Pero halimbawa, mga kapatid, halimbawa lang, umatin ngayong araw na ito, si Henry C. Dito sa church natin. Halimbawa lang, umatin siya ngayon, pagkatapos nag-announce ako. Ayan, si Henry C na tumatawag sa akin. Ayan na, At ang kanya pong sinabi, ang announcement ko, mga kapatid, pagkatapos ng service, wag muna kayong sumibat. Kasi sibat kagad kayo eh. Pagkatapos ng benediction, lipat na eh. Wag muna kayong umalis. Kasi, narito po siya. Mayroon po dumalo sa atin dito si Henry C. At sinabi niya po sa akin, na lahat ng mga naririto ngayon, bibigyan niya ng regalo ng tagsasampun dito. Sigurado ko lang sisipat. Bakit? Ha? Kilala niyo si Henry C? Di ba? Kaya niyang gawin yun. Mayaman yun. No, lahat ng SM, kanya yun. Ano ito lang sa detail? Alam niyo yung tibay natin ng pananampalataya batay sa pagkakilala natin sa pinananampalataya natin. Di ba? Ano niyo? Kung pinalalago mo yung sarili mo sa kaalaman doon sa pinagtutuunan ng iyong pananampalataya. Tumitibay yan, lumalago yan, tumatatag yan, mga kapatid. Kaya, kailangan natin ganun. Ang paraan para tayo tumibay, lumago, lumakas sa pananampalataya natin, no? Kailangan lumago ang kaalaman natin sa kung sino si Jesus. Kailangan palaguin natin sa pamamagitan ng masipag na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng hangarin laging makinig ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa pulpitong ito. Huwag niyong baliwalain niya. Don't ever despise that, brethren and friends. Sapagat yan lang ang paraan para mapagtagumpayan ninyo. Hindi lang ang kahinaan ng pananampalataya, kundi ang kawalan ng pananampalataya. Ano lang ito?